Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Olga Jorico Hendras at isa po ako sa magbibigay ng health education. So sa punto pong ito, ating tatalakayin ang common illnesses among the elderly o ang mga common na sakit na karaniwang nararanasan ng mga matatanda. So ang una ay ang hypertension o mas common ito na tinatawag nating high blood o high blood pressure. So siguro po karaniwan sa inyo ay naranasan ng kuhanan ng BP o yung katulad po ng nasa picture na may nilalagay po sa inyong braso. At pagkatapos sasabihan kayo na Lola, Lolo, ang inyong BP po ay 130/60 o 128/70. So iyon po ang ating blood pressure. So ang hypertension ay ang pagtaas ng systolic blood pressure o yung nasa ibabaw ng numero kapag ikaw ay kinukunan ng BP. Ito ay tumataas sa 140 millimeters per mercury o higit pa. At ang diastolic blood pressure naman o yung nasa ibaba ay sa 90 millimeters per mercury o higit pa. O subalit, karamihan sa mga matatanda ay ang systolic blood pressure lamang ang tumataas. Ang mga dahilan ng hypertension, so karamihan po sa mga matatanda, ang karaniwang rason ng hypertension ay ang mga physiological na pagbabago dala ng pagtanda. So kasama na po rito ang pagtigas ng mga ugat o arterya ng katawan, deposito ng collagen at matatabang plaka sa mga ugat, at ang pagkapal at pagkitid ng ugat na nagdudulot ng makitid na daanan ng dugo na nagreresulta ng mataas na blood pressure o hypertension. Ibang dahilan ay ang sobrang pagkain ng mga karne katulad ng baboy, maalat na pagkain katulad ng palagiang pagkain ng tuyo, high fat content na pagkain kagaya ng mga processed foods tulad ng hotdog at ham, pag-inom ng alak, hindi pag-iihersisyo, pagiging obese o sobrang taas ng timbang. So, ang mga home management ng hypertension o mga bagay na pwede natin gawin sa bahay upang makontrol natin ang ating blood pressure, una ay ang pagpapanatili sa normal na BMI o body mass index. So, kung sobra po ang inyong BMI, mas maigi pong bawasan ninyo ang inyong timbang. Ang ibang home management ay ang pagkain ng prutas at gulay, ang pag-iwas sa mga matataas na fat content foods, ang pag-iwas sa mga sobrang maaalat na pagkain, ang pag-ehersisyo ng naaayon sa makakaya, ang pag-limit po ng pag-inom ng alak, at ang regular na pag-inom ng mga niresetang gamot ng doktor tulad po ng losartan at amlodipine. Pulmonya o pneumonia. Ang pulmonya ay sanhi ng pagkakalantad sa mga mikrobyo, kadalasang bakterya o virus. Ang bakterya at mga virus na kadalasang responsable para sa pulmonya ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng hangin o sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa isang taong nahawaan o sa mga bagay na nahawakan ng tao na iyon. Ang mga tao sa lahat ng edad ay nakikipag-ugnayan sa mga organismo na nagdulot ng pulmonya. Ngunit ang pakikipag-ugnayan na iyon ay nagreresulta sa pulmonya ng mas madalas at sa isang mas agresibong anyo sa mga nakakatanda. Ito ay dahil, habang tumatanda ang mga tao, hindi gaanong gumagana ang kanilang mga immune system na nagiging dahilan upang hindi sila makalaban sa mga infeksyon. Dahilan na rin ng sakit sa puso, ang diabetes at iba pang malubhang sakit na karaniwan sa mga nakakatanda ay nagpapataas ng panganib ng pulmonya. Ang mga matatanda ay mas madaling kapitan ng trangkaso at iba pang mga kondisyon na nauugnay sa baga na kung minsan ay nagiging pulmonya. Ang mga nakakatanda rin ay mas malamang na makagawa ng malakas na ubo bilang resulta ng stroke o pangkalahat na kahinaan, at ang pag-ubo ay nakatutulong sa katawan na ilabas ang mga bagay na maaaring makapinsala dito tulad ng mga mikrobyo na nagdudulot ng pulmonya. Upang mapababa ang kanilang panganib ng pulmonya, ang mga nakakatanda ay dapat hugasan ng madalas ang kanilang mga kamay, mabakunahan,
Ang pagkuha ng pneumococcal pneumonia vaccine ay nagpapababa ng panganib ng mga nakakatanda na magkaroon ng bacterial pneumonia. Iwasan ng mga taong may sipon o trangkaso. Ito ay maaaring bastos, ngunit ang kaligtasan ang mauna. Magplano na makita sila kapag bumuti na ang pakiramdam nila. Kung kailangan mo makasama ang mga taong may sakit, magsuot ng medikal na maskara sa mukha upang maprotektahan ang iyong sarili. Panatilihing malinis ang kanilang mga ngipin. Ang mga nahawaang ngipin ay isang pangunahing lugar para sa impeksyon sa pulmonya. Ugaliin ang mabuting oral hygiene at regular na bisitahin ng dentista upang maiwasan mangyari yon. Panatilihing malinis ang mga tahanan. Ang alikabok, amag, ay maaaring makasakit sa mga baga at mapataas ang panganib ng pulmonya. Maaaring kailangan ng mga nakakatanda ang tulong mula sa isang mahal sa buhay o isang profesional na serbisyo sa paglilinis upang panatilihing libre ang kanilang mga tahanan mula sa mga nakakainis na ito. Mamuhay ng malusog. Ang ilan sa mga gawin na ginagamit sa paggamot sa pulmonya tulad ng maraming paghinga, pagkain ng malusog at pananatiling hydrated ay maaari ding makatulong sa pag-iwas sa sakit sa simula pa lang. Ang pagkakaroon ng regular na ehersisyo at pagpili na huwag manigarilyo ay mahalaga rin. Ngayon, dumako naman tayo sa gastrointestinal system. Ang paninigas ng dumi ay ang pinakakaraniwang sakit na tinatamasa ng mga matatanda kung ang gastrointestinal system ang pinag-uusapan. Sa paninigas ng dumi, tayo ay makakaranas sa pagbaba ng bilang ng ating pagbabawas sa isang araw o di kaya tayo ay mahihirapan sa pagdumi. Maraming sanhi ang nakakapagdulot ng paninigas ng dumi. Una rito ay ang hirap sa pagkilos. Dala ng katandaan, ang ating katawan ay manghihina kung kaya't nababawasan ang ating paggalaw-galaw at ito ay may epekto sa ating pagbawas. Kapag tayo ay hindi masyadong kumikilos, hindi rin gumagalaw ang pagkain sa ating tiyan, kung kaya't ito ay titigas. Pangalawa ay mga gamot. May ilan sa mga gamot na ating iniinom ang nakakapagdulot sa pagtigas ng ating dumi. Pangatlo ay ang pag-inom ng tubig sa mas mababang dami kumpara sa inirekomenda. Ang pag-inom sa mas mababa pa sa 8 basong tubig ay maaaring nakakapagdulot ng paninigas ng dumi dahil ang tubig ay nakakatulong upang maging malambot ang ating dumi. At ang panghuli ay ang hindi pagkain ng mga pagkaing masagana sa hibla o fiber. Ang fiber ay ang parte ng pagkain na hindi natin kayang tunawin, ngunit ang fiber ay ang nakadagdag sa bigat ng ating dumi upang ito ay mas madaling ilapas. So ano-ano ang mga pwedeng nating gawin upang maiwasan ang paninigas ng dumi? Una ay ang regular na ehersisyo. Ating tandaan na hindi lahat ng ehersisyo ang nababagay sa inyong edad. Merong mga ehersisyo na inirekomenda para sa mga matatanda tulad ng paglakad-lakad o walking. At meron ring mga ehersisyo na pwede nating gawin sa bahay kahit tayo ay nakaupo lamang, tulad ng pag-angat-angat ng ating paa habang nakaupo at salit-salit na pagsandal at hindi pagsandal sa upuan. At pwede rin tayong mag-inat o stretching. Sunod ay ang paglalaan ng oras upang dumumi. Pwede natin itong gawin sa umaga o hapon o kung kailan pwede natin or komportable natin gawin. Basta lang ay sanayin natin ang ating sarili na pumunta sa palikuran upang subukang dumumi. Sunod ay ang pag-inom ng 8 basong tubig sa isang araw. Upang masiguro na hindi tayo makalimot uminom ng tubig, pwede tayong magdala ng mga tumbler o lalagyan ng mga tubig upang maging paalala na kailangan na nating uminom ng tubig. At ang panghuli ay ang pagkain ng mga pagkaing may sustansya sa fiber o hibla at ang mga pagkaing ito ay matatalakay natin mamaya. At ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol sa osteoarthritis. Ano nga ba ang osteoarthritis? Ang osteoarthritis ay tinutukoy na isang wear and tear na kondisyon kung saan ang proteksyon na kartilago o joint cartilage na bumabalot sa mga dulo ng mga buto ay humina sa paglipas ng panahon.
Kahit na ang osteoarthritis ay maaaring makapinsala sa anumang kasukasuan, ang karamdaman ay kadalasang nakakaapekto sa mga kasukasuan sa iyong mga kamay, tuhod, at balakang. Ang osteoarthritis ay tinatawag ding degenerative joint disease, osteoarthrosis, hypertrophic arthritis, at degenerative arthritis. Ang tiyak na sanhi ng osteoarthritis ay hindi patukoy, ngunit mas mataas ang porsyento nito sa mga babae kaysa sa mga lalaki sa kadahilanang ang mga babae ay dumadaan sa menopausal kung saan bumababa ang lebel ng estrogen hormone at ang pagbaba nito ay maaaring mag-ambag sa pagpapabilis sa proseso ng osteoarthritis. Ang mga panganib o risks na maaaring magsanhi o magdulot sa kalagayang ito ay tumataas sa ilang mga kadahilanan. Ang mga panganib na maaaring matuwid o modifiable risk ay kinabibilangan ng labis na katabaan, pinsala sa kasukasuan, trabaho, pagkakahanay ng estruktura, at kahinaan ng kalamnan. Kasama sa mga panganib na hindi na itutuwid o non-modifiable risk ay ang kasarian, ang mga babae ay mas nasa panganib, edad, lahi, ang mga puti at asyano ay nasa mas mataas na panganib, at genetic predisposition. Sa puntong ito, hindi alam kung ang paninigarilyo ay nakakadaragdag ba ng panganib na maaaring maging sanhi sa pagkakaroon ng osteoarthritis. Ano nga ba ang pwede nating gawin upang maiwasan o magamot ang osteoarthritis? Hindi posible na ganap na maiwasan o magamot ang osteoarthritis. Gayunpaman, maaari mong bawasan ang iyong panganib na magkaroon ng kondisyon na ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa pinsala sa kasukasuan at pamumuhay ng malusog. Ang regular na ehersisyo katulad ng paglalakad at pagsasayaw at sapat na calcium at vitamin D sa dieta o sa pamamagitan ng supplementation ay maaaring makatulong sa osteoarthritis. Ngayon ay ating tatalakayin ang cataracts. So, ang cataracts ay ang paglabo ng paningin dahil sa pag-uulap ng lens ng mga mata. Ang normal na lens ng isang tao ay malinaw at hindi maulap. Ang dahilan ng cataracts ay ang pagkasira o oxidative damage ng lens ng mata dala ng pagtanda. Karamihan sa mga may cataracts ay iyong mga taong may sakit tulad ng diabetes at tumor. Yung iba naman ay dahil sobrang exposed sila sa radiation at sa sobrang init ng araw. Ang management ng cataracts, karaniwan po sa mga taong may cataracts ay sumasailalim po sila sa operasyon. Subalit, upang maiwasan ang cataracts, ito ang mga dapat gawin. Huwag po tayong manigarilyo. Pangalawa ay ang paggamit ng sunglasses na may UV protection o ultraviolet rays protection na mapuprotekta sa ating mga mata sa direktang sikat ng araw. Pag-ehersisyo at wastong dieta. Ang pag-iwas sa palaging pagbabad sa radiation katulad ng palagiang pag-cellphone at computer. Iwasan ang pag-inom ng alak at pag-control sa diabetes kung maaari. Diabetes mellitus o type 2 diabetes. Nagkakaroon ng diabetes ang mga tao kapag ang kanilang blood glucose, na tinatawag ding blood sugar, ay masyadong mataas. Ginagawa ng ating katawan ang maraming pagkain na ating kinakain sa asukal, na tinatawag na glucose, na nagbibigay sa atin ng enerhiya. Upang magamit ang glucose bilang enerhiya, kailangan ng ating katawan ng insulin, isang hormone na tumutulong sa glucose na makapasok sa ating mga selula. Kung mayroon kang diabetes, maaaring hindi gumawa ng sapat na insulin ang iyong katawan. Maaaring hindi gumamit ng insulin sa tamang paraan o pareho, na maaaring maging sanhi ng labis na glucose na mananatili sa dugo na maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Mayroong dalawang pangunahing uri ng diabetes, type 1 at type 2 diabetes. Sa type 1 diabetes, ang katawan ay hindi gumagawa ng insulin. Sa type 2 diabetes, ang katawan ay hindi gumagawa o gumagamit ng insulin ng maayos.
Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng diabetes ay ang type 1 diabetes ay isang genetic disorder na madalas na lumalabas ng maaga sa buhay, at ang type 2 ay higit na nauugnay sa dieta at bumubuo sa paglipas ng panahon. Kung mayroon kang type 1 na diabetes, ang iyong immune system ay umaatake at sinisira ang mga selulang gumagawa ng insulin sa iyong pancreas. Ang mga matatanda ay nasa mas mataas na panganib para sa pag-unlad ng type 2 na diabetes dahil sa pinagsamang epekto ng pagtaas ng mga pagbabago sa mga hormones na maiugnay sa pagtanda at mga kadahilanan sa pandieta, pati na rin ang mga matatandang tao ay nalantad sa asukal sa loob ng mahabang panahon na nagsisimulang umepekto sa katawan. Ang mga sintomas ng type 2 diabetes ay maaaring kabilang ang nakakaramdam ng pagod, madalas na gutom o uhaw, pagbaba ng timbang na hindi sinusubukan, madalas na pag-ihi, nagkakaroon ng problema sa malabong paningin, mga impeksyon sa balat o mahinang pagaling ng mga sugat at pasa. Upang maiwasan at gamutin ang diabetes, dapat pamahalaan ng presyon ng dugo, pamahalaan ng mga antas ng kolesterol, gumawa ng masustansyang pagpipilian sa pagkain, maging aktibo at mag-ehersisyo, huminto sa paninigarilyo, magpabakuna, manatiling hydrated at uminom ng maraming tubig. Tatapos na nating talakayin ang mga kadalasang sakit na tinatamasa ng mga matatanda. So ngayon, dumako naman tayo sa tinatawag natin na geriatric syndrome. Ito ay pangkat na mga problemang kinakaharap ng mga matatanda dahil ang mga problemang ito ay kadalasang dulot ng katandaan. Una narito ay ang madaling pagkabuwal. Ang pagkabuwal ay delikado dahil maaari tayong mabalian ng buto kapag ito ay nangyari. Isa sa mga sanhi ng daliang pagkabuwal ay ang kakulangan sa pananatili ng balanse. Ang pagganap ng ating tenga at utak upang panatilihin ang ating balanse ay unti-unti nang nababawasan sa pagtanda, kung kaya't madali para sa mga matatanda ang mawala ng balanse. Ito rin ay dulot ng panghihina ng ating buto at kalamnan. Pangalawa, mga sakit. May mga sakit na nakakapagdulot sa atin ng pagkahilo, tulad na lang ng postural hypotension o ang madaliang pagbaba ng blood pressure kapag tayo ay tatatayo o uupo galing sa paghiga. Pangatlo ay mga gamot. May mga gamot din na nakadudulot sa atin ng panghihilo. Panghuli ay ang kalagayan ng ating tahanan, katulad na lang ng pagkakaroon ng hagdan na walang rehas, hindi balanse na sahig, o di kaya masyadong madilim at makalat ang ating nilalakaran. So ano-ano ang maaari nating gawin upang mabawasan ang tsansa ng ating pagkabuwal? Una ay ehersisyo upang mapalakas ang mga buto-buto. Pangalawa ay paggamit ng tungkod. Kung tayo ay nahihirapan na sa paglakad, mas maigi na gumamit na tayo ng tungkod bilang suporta kung tayo ay tatayo o maglalakad. Pangatlo ay maingat na pagtayo at pag-upo. Huwag nating bibiglain ang ating katawan lalo na kung tayo ay may postural hypotension. At mas maiging meron tayong mahahawakang suporta kapag tayo ay tatayo o uupo. At panghuli, alisin ang anumang peligro na meron tayo sa ating tahanan. Kung maaari, maglagay ng mga rehas sa hagdan o sa hindi pantay na bahagi sa bahay. Siguraduhin din ang kalinisan sa paligid. Huwag hayaang magkalat ang mga gamit o laruan sa sahig. So ngayon, ating talakayin ang hirap sa paglunok. Ang pagkain ay napakahalaga upang mabigyan natin ng tamang nutrisyon ng ating katawan. Kapag tayo ay nahihirapang lunukin ang ating kinakain, mababawasan din ang nutrisyon na ating naihahatid sa ating katawan. Kadalasan sa mga matatanda ay nahihirapang simulan ang paglunok. At isa sa pangunahing sanhi nito ay ang paghina ng ating kontrol sa paglunok. Ang paglunok ay kontrolado ng ating utak.
At dahil nababawasan ang abilidad ng utak at mga ugat upang gampanan ang mga tungkulin habang tumatanda, unti-unti na ring nawawala ang kontrol nito sa ating katawan. At isa na dito ay ang paglunok. Pangalawa ay ang pagkatuyo ng ating bibig at lalamunan. Dahil sa pagtanda, bumababa na ang produksyon ng laway. Nahihirapan na rin tayong basain ang ating inunguya. Ang tungkulin ng laway na basain ang pagkain habang inunguya ay nakakatulong upang ito ay mas madaling malunok. Panghuli ay mga gamot. May mga gamot din na nakadudulot ng pagbaba ng produksyon ng laway. So ano-ano ang pwede nating gawin upang mapabuti ang paglunok? Hangga't maaari, kumain tayo ng malalambot at matubig na pagkain. Ang mas malambot at mamasamasang pagkain ay mas madaling malunok dahil hindi na nito kailangang basain masyado ng laway, tulad na lamang ng lugaw. At kung kanin ang hilig natin, mas mabuting basain natin ito ng sabaw. Kapag magluluto ng sabaw, mas mabuti ang mas malapot. Marami ang nag-aakala na mas madaling malunok ang sabaw na hindi masyadong malapot kaysa sa malapot. Pero ang totoo, mas madaling malunok ang malapot na sabaw dahil mas nagkakaroon tayo ng kontrol dito. Mga halimbawa ng malapot na sabaw ay tulad ng sa chapsuy, ginataan, at lomi. At kumakain tayo ng tinola, mas mabuting ihalo natin ito sa kanin o di kaya unti-unti lang natin ang pag-inom ng sabaw. At ang paghuli ay ang galiing pag-inom ng tubig dahil nakatulong ito upang hindi maging matuyo ng husto ang ating lalamunan. Sa puntong ito, tatalakayin naman natin ang tungkol sa anxiety at depression. Ang mga psikolohikal na pagbabago sa pagtanda ay nag-iiba batay sa mga karanasan sa buhay at pag-uugali ng isang tao. Kadalasan, ang psikolohikal na kalusugan ay umiikot sa kaganapan sa buhay ng isang tao. Maaari itong naidudulot ng mga bagong responsibilidad, pagkawala ng makabuluhang trabaho, mga pagbabago sa katawan dala ng isang sakit o kondisyon, pagkawala ng kalayaan, at pagkawala ng kaibigan o kamag-anak. Bilang isang maladaptive na tugon sa mga hamon ng pagtanda, ang mga matatanda ay maaaring magkaroon ng sintomas ng pagkabalisa at o depresyon. Ano nga ba ang sanhi ng anxiety o pagkabalisa? Ang anxiety o pagkabalisa ay maraming mga sanhi. Kabilang narito ang pagbaba ng kakayahan dahil sa pagtanda, karamdaman o mga sakit. Maaari rin itong maging isang sinyales sa paglala ng isang kondisyon tulad ng COPD o chronic obstructive pulmonary disease na isang uri ng sakit sa baga. Dumako naman tayo patungkol sa depresyon. Ang mga matatanda ay kadalasang may maraming mga hamon na nauugnay sa lumalalang kalusugan na maaaring humantong sa depresyon. Ang depresyon ay may tatlong klase. Ang una ay ang major. Ito ay isang depressive episode kung saan ang isang individual ay nakakaranas ng malawak na pagkabalisa at kalungkutan na kasabay ng pagkawala ng kasiyahan at interes sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang pangalawa ay ang minor. Ito ay tulad ng isang major depression, ngunit hindi ito masyadong malala. At ang pangatlo ay ang dysthymia. Ito ay isang klase ng depresyon na matagal na. Maaaring mild to moderate lamang ang sintomas, ngunit nararamdaman sa araw-araw na umaabot sa 2 taon. Paano nga ba natin maiiwasan ang pagkabalisa at ang pagkakaroon ng depresyon? Ano nga ba ang maaari nating gawin upang magamot ang depresyon at ang pagkabalisa? Ang mga bagay na maaari nating gawin upang mabawasan ang pagkakaroon ng sintomas ng anxiety o pagkabalisa ay ang paggawa ng pang-araw-araw na gawain o daily routine, ang pag-iwas sa mga bagay na nakaka-stress, pagkakaroon ng maganda at sapat na tulog, pagiging aktibo, pagkaroon ng regular na ehersisyo at libangan, at pag-iwas sa mga triggers o bagay na nakakadulot ng pagkabalisa.
Ang mga bagay na maaaring gawin upang mabawasan ang pagkakaroon ng sintomas ng depresyon ay ang pagkaroon ng masustansyang dieta, regular na ehersisyo at sapat na tulog, pagtigil sa paninigarilyo, iligal na droga, at pagtigil sa pagiging alkoholik, pagkaroon ng magandang relasyon sa pamilya at mga kaibigan, at pagkaroon ng libangan. Sa punto pong ito ay ating tatalakayin ang urinary incontinence. Ang urinary incontinence ay ang hindi makontrol na pagtagas ng ihi o ang abnormal na pagtagas ng ihi o ang paglabas ng ihi. May klasifikasyon ng urinary incontinence. Una ay ang stress urinary incontinence. So rito po ay abnormal na lumalabas ang ihi kapag ang tao ay may ginagawa na nakakadagdag ng pressure sa tiyan, katulad ng pagbubuhat ng mabigat na bagay o pagtawa at pag-ubo. Kaya naman lumalabas ang ihi nang hindi sinasadya. Pangalawa ay ang urge urinary incontinence. So rito, nakakaramdam ang tao na gusto niyang umihi, subalit hindi siya nakakapagpigil at hindi siya umaabot sa CR. So rito, walang full control ang tao sa kanyang pantog. Ibang klasifikasyon ay ang overflow urinary incontinence. So dahil po ito sa sobrang distensyon ng pantog, kaya naman abnormal na lumalabas ng ihi. Ang panghuling klasifikasyon ay ang functional urinary incontinence. So ang rason po rito ay ang labas na problema sa urinary system. So maaring dahil po ito sa problema sa utak o may physical na kapansanan ang tao. Mga dahilan ng urinary incontinence. Una ay ang pagkawala ng normal na gawain ng bladder o ating pantog, kung kaya naman hindi na nito kayang humawak ng ihi sa matagal na oras. Pangalawa ay ang pagkasira ng urethral sphincter o ang daluyan na nagkokontrol sa paglabas ng ihi. Pangatlo ay ang deliryo, impeksyon at ang limitadong kakayahan ng paggalaw. So, ang deliryo po ay, kung sa English ay delirium, kung saan ito ay nangangahulugang acute confusion o sa madaling salita ay wala sa huwastong pag-iisip ang tao o may problema siya sa pag-iisip. Ang home management ng urinary incontinence, una ay ang pelvic muscle exercises o Kegel exercises. So, nakakatulong po ito para sa ating kalamnan na ginagamit upang mapigilan ang pag-ihi. Pangalawa ay ang pag-schedule ng pag-ihi. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng ating pantog. Pangatlo ay ang pagbabago ng lifestyle. So, huwag po tayong manigarilyo, huwag uminom ng alak, bawasan ang pag-inom ng kape at ang pag-inom ng tubig kaysa mga soft drinks. Sleep disorder o problema sa pagtulog. Ang mga problema sa pagtulog ay karaniwang mga sintomas ng mga matatanda at nauugnay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang paggamit ng caffeine, tabako at alkohol, mga gawi sa pagtulog, at paggamit ng gamot, mga komorbididad at mga pagbabago na nauugnay sa edad sa estruktura ng pagtulog na nagpapaikli sa oras ng pagtulog at nakakapinsala sa kalidad ng pagtulog. May mga pagbabago sa hormone sa katawan habang tayo ay tumatanda. Habang tayo ay tumatanda, ang katawan ay gumagawa ng mas mababang antas ng growth hormone, kaya malamang na makaranas ka ng pagbaba sa slow wave o deep sleep. Kapag nangyari ito, mas kaunti ang nagagawa mong melatonin, ibig sabihin, madalas kang makaranas ng mas pira-pirasong pagtulog at mas madalas kang magising sa gabi. Ang mga pagbabago sa pisyolohikal ng pagtanda, mga kondisyon sa kapaligiran, at mga malalang sakit na medikal ay nagdudulot sa pagkagambala sa pagtulog sa mga matatanda. Ang pagkagambala sa pagtulog sa mga matatanda ay nauugnay sa pagbaba ng memorya, kapansanan sa konsentrasyon, at mababang pagganap. Maaaring bumuo ng magandang gawi sa pagtulog sa pamamagitan ng
pagtulog at pagising sa parehas ng oras bawat araw, paggamit ng kama para lamang sa pagtulog at hindi sa iba pang aktibidad tulad ng trabaho, paggawa ng mga tahimik na aktibidad tulad ng pagbabasa bago matulog, pag-iwas sa maliwanag na ilaw bago matulog, pagpapanatili sa isang nakapapawi at komportableng kapaligiran sa silid tulugan, pag-iwas sa pananadaliang pagtulog o nap, paglilimita ng inumin bago matulog, pag-iwas sa caffeine at alcohol, kumakain ng 3 hanggang 4 na oras bago matulog, regular na mag-ehersisyo ngunit hindi bago ang oras ng pagtulog, naliligo ng maligamgam upang makapagpahinga. At ngayon, tatalakayin naman natin ang patungkol sa pressure ulcers. Ano nga ba ang pressure ulcers? Ang mga pressure ulcers o pressure sores or bed sores ay mga pinsala sa balat na pangunahing sanhi ng matagal na presyon sa balat. Paano nga ba nahahantong sa pagkakaroon ng mga pressure ulcers? Habang tumatanda ang isang tao, ang balat ay numinipis at ang collagen na siyang nagbibigay lakas ng ating balat ay bumababa. Kasama na riyan ang pagbabago sa sensasyon kung saan hindi na masyadong nakakaramdam ng presyon na nauugnay sa hindi masyadong paggalaw sa katawan at siyang nahahantong sa pagkakaroon ng pressure ulcers. Ang mga karaniwang lokasyon ng mga pressure ulcers ay ang sacrum o tailbone, ang likod, ang puwet, ang sakong, ang likod ng ulo, balikat o paypay, at siko. Makikita sa larawan ang mga karaniwang lokasyon ng mga pressure ulcers. Sino-sino nga ba ang mga tao na nasa panganib sa pagkakaroon ng mga pressure ulcers? Kahit sino ay maaaring magkaroon ng pressure ulcer, ngunit mas mataas ang posibilidad na maidulot ito ng mga sumusunod. Pagiging higit 70 o 70 years old, sa kadahilan ng mas malamang ang posibilidad ng hindi masyadong paggalaw, problema sa balat dala ng pagtanda, pagkonti ng collagen, at pagkabawas ng moisture o tubig sa balat. Isa na rin dito ang nasa panganib ay ang katabaan, kulang sa sustansya, pagkalumpo o paralisa, at mga kondisyon na nakakaapekto sa supply ng dugo, ginagawang mas marupok ang balat o nagdudulot ng mga problema sa paggalaw gaya ng diabetes, peripheral arterial disease o problema sa arterya, kidney failure, heart failure, multiple sclerosis o karamdamang neurological, at Parkinson's disease. Ang pressure ulcers ay may mga stages o level base sa kalaliman nito. Ang stage 1, makikita sa larawan na buo pa ang balat at mamula-mula pa lamang. Maaring masakit ito. Ang stage 2, bahagyang pagkatanggal ng balat. Ang stage 3, o ang balat ay talagang natanggal na at makikita na ang taba. Ang stage 4, makikita na ang buto at kalamnan. At ang unstageable, kung saan natatabunan na ng nana. At ang deep tissue injury, kung saan naiiba ang kulay o namumula ang balat dahil sa pinsala sa ilalim ng balat. Paano nga ba natin maiwasan at magamot ang pressure ulcers? Ang mga pwedeng gawin upang maiwasan ang posibilidad ng pressure ulcer ay ang paghiga sa malambot na higaan, pagbago ng posisyon sa pagkakahiga tuwing 1 hanggang 2 oras, ang mga bedsheet o sapin sa higaan ay dapat tuyo at malambot, tanggalin ang mga bagay sa higaan tulad ng lapis, coins at iba pa na maaaring magdulot ng presyon sa balat. Kapag ikaw ay hihiga sa iyong kanan o kaliwa, siguraduhin na may unan sa pagitan ng iyong mga tuhod at buol o ankle. At ang regular na pagtingin sa balat lalo na sa likod
upang agad maagapan ang pressure ulcer kung meron man. At ang panghuli ay ang mga bagay na maaari nating gawin upang magamot ang mga pressure ulcers. Ito ay ang regular na pagbabago ng iyong posisyon, ang paggamit ng mga espesyal na kutson upang mabawasan o mapawi ang presyon, at ang paggamit ng dressing sa pinsala upang makatulong na mapagaling ito. Ngayon ay ating tatalakayin ang increased sensitivity to cold o iyong panandaliang panlalamig. Karamihan sa mga matatanda ay napakadali lamang lamigin o madaling nakakaramdam ng panlalamig ng katawan. So, ang mga paa at kamay ang karaniwang madaling nanlalamig. Ang mga dahilan nito, una ay ang paghina ng metabolismo ng katawan at ang paghina ng tugon ng katawan sa lamig. Pangalawa ay ang pagnipis ng taba sa ilalim ng ating mga balat na isa sa mga nagpapanatili sa init ng katawan. Pangatlo ay ang paninigas ng ugat sa katawan, kaya naman naaapektuhan ang sirkulasyon ng dugo na nagdudulot sa hirap ng katawan na mapanatili ang init. Ang home management ng increased sensitivity to cold, una ay ang pag-inom ng mga inumin na may katamtamang init kagaya ng pag-inom ng mainit na gatas. Pangalawa ay ang pagkain ng gusto, huwag uminom ng alak, at ang pagsuot ng makakapal ng damit, lalo na kapag malamig ang panahon. At kung basa naman ang damit na suot, palitan agad ito ng tuyong damit.